Mga kapatid, noong si Jesus ay nasa kanyang publikong ministeryo, naalala natin na siya ay nag-aral, nagpapagaling, gumawa ng mga himala, maraming sumusunod sa kanya. Maraming tao ang nandoon, nakinig, umahanga, nakikibahagi, umaasa na may matatanggap. Ngunit habang papalapit si Jesus sa krus, unti-unting nababawasan ang mga tao. At nang siya'y pumasok sa Jerusalem na may sigawan ng Hosana, tila siya ay hari sa mata ng marami. Ngunit nang siya ay dakpin, pahirapan, at hatulan ng may kapangyarihan, narinig natin sa pasyon ng Panginoon, halos walang naiwan. Maging ang kanyang mga alagad ay nanganap. Sa kanyang pagdadala ng krus, tila siya ay nag-iisa, iniwanan, tinanggihan, at pinabayaan. Ibig sabihin, sa gitna ng sakit at kadiliman, may mga tao pa rin mananatili. Hindi dahil sa pakinabang, kundi dahil sa pagmamahal. At dito tayo hinahamon ng Biyernes Santo. Anong klaseng tao tayo? Tayo ba yung sumusunod lamang kapag madali? Tayo ba yung sumusunod lamang kapag may biyaya? Tayo ba yung sumusunod lamang kapag may nakukuha, may pakinaban? O tayo ba yung naninindigan, nananatili at nagmamahal kahit mahirap na? Kaya mga kapatid, sa ating pagpaparangal sa krus ngayong araw, hindi lang natin pinahalikan ng kahoy ng krus, inanyayahan tayo na umili na manatili. Kaya mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo nagtuturo sa atin ang pagpasa ng krus, ang pagpapasakit, at lalo ng kanyang kamatayan. Tayo mismo tinuturuan ng Panginoon how to remain. Kaya kung may dinadanas tayo ngayon, remain sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa paglapit natin sa krus, dalhin natin ang ating sarili, ang ating kahinaan, ang ating sugat, ang ating takot, at doon matuto tayong magmahal tulad ni Kristo. Isang pagmamahal na hindi umaalis, isang pagmamahal na nanatili, isang pagmamahal na handang mag-alay ng sarili. Sapagkat sa huli, ang tunay na alagad ni Kristo ay hindi yung kasama lamang sa kanyang kaluwalhatian, kundi yung nananatili sa paanan ng kanyang krus.